guys, welcome back to my channel, and for today's video, ang pag-uusapan po natin is yung mga requirements na i-prepare ko para po makapagbakasyon ako sa Pilipinas, at the same time yung pabalik ko ng from Pilipinas papunta ng Canada. Kasi marami po akong mga comments na nababasa na nagugulat sila, kagaya po ng ilalagay ko to sa screen. Sabi nga po nila, "Hi po, vlog ka po about sa mga requirements na hahanapin sa immigration sa Pinas pabalik ng Canada, specifically sa mga nag-cross country. Thank you and more power," sabi ni Pedad LC8103. And then sabi ni Carlito Cada 3426, "Hi Sir Ferd, sana makagawa ka ng vlog na experience mo nang bumalik ka sa immigration at ano-ano yung mga requirements ang inasikaso mo at binigay sa immigration. Planning to spend Christmas din on December. Salamat po." And then meron din pong mga nagtaka at nagulat. Ang sabi nga po nito, ilalagay ko sa screen, "Kuya, pwede bang magbakasyon kahit hindi PR?" Sabi naman itong isa, ni Jonalyn 29 TV, "Sir Ferds, pwede din pala magbakasyon kahit hindi pa permanent resident." Actually, hindi lang yan yung mga message at comments na nababasa ko. Marami ang nagtaka at nagulat na hindi nila alam pwede palang magbakasyon kahit hindi pa PR, kahit pa tayo temporary foreign workers. So, ang dami pong nagre-request na sabi nga nila, "Sir, gawa ka naman po ng video kung ano yung mga documents na ina-ready mo para makapagbakasyon ko po ng Pilipinas, at the same time yung mga requirements naman na kailangan sa Pilipinas pabalik ng Canada." So ang gagawin ko na lang po ngayon, hahatiin ko kasi masyadong haba yung video natin. So magpo-focus na lang muna ako sa ngayong video to. Magpo-focus na lang muna ako yung mga requirements na kailangan natin Canada pauwi ng Pilipinas. Kasi po magkaiba po yung halos parehas lang yung requirements nung na-hired from agency sa Pilipinas papunta ng Canada, and yung cross country papunta ng Canada. So magkaiba po yung kailangan nilang i-ready. Pero ang requirements po is halos parehas. Parehas na parehas po, may nadagdag lamang. Ngayon, ang unang i-discuss ko po sa inyo para po kayo ay magkaroon ng idea is yung contract verification, which is nagawan ko na po ng video. Yung contract verification, ito po ilalagay ko po sa screen. Pakihanap na lang po dyan sa mga videos na nagawa ko na. Ito po yung nakalagay is Polo Vancouver and OWA contract verification ng temporary foreign workers na requirements for vacation. Para po sa mga may planong kumuha ng contract verification, para sa kaalaman po ng lahat, meron po tayong dalawang sangay ng gobyerno ng Migrant Workers Office, which is nakabase yung isa sa Toronto at yung isa sa Vancouver. So depende po kung saan province kayo dito sa Canada, kung saan kayo mas malapit, yun po yung pinakang pwede nyong puntahan. And then para po sa kaalaman din po ng lahat, halos parehas lang po yung requirements na kakailanganin nung galing Pilipinas papunta sa Canada at nung cross country papunta sa Canada para po sila ay makapagbakasyon. Which is may dalawang requirements lang na pinagkaiba, which is yung po yung i-discuss ko sa inyo ngayong episode na to, para kahit papano may idea po yung mga may plano magbakasyon na yung iba ay na-hired sa Pilipinas at yung iba ay na-hired naman from third world country like kagaya namin, galing kami Taiwan. So mas mahirap kasi kailangan namin magpa-contract verification, at isa pa, alam naman natin na kami na-hired sa other country papunta dito. So wala kaming OEC, hindi kagaya ng mga galing Pilipinas na na-hired papunta dito, meron silang OEC. So ito nga po, ilalagay ko po ngayon sa screen. Ito po ay galing sa Consulate General of the Philippines sa Migrants Workers Office. Mayroon po tayong category 3 category, which is yan yung 1, 2, 3. And then sa description po makikita natin dyan po yung pinagkaiba niyan, tatlong yan, yung 1, 2, 3. Dito po makikita nyo po yan sa kaliwang bahagi ng screen. Sa description 1 nakalagay po dyan, "Workers registered with the DMW POEA and vacationing for the first time in the Philippines and are returning to the same employer in the same job site." And workers registered with the DMW POEA and are renewing an existing employment contract. So ito pong number 1, yung po yung mga na-hired from Pilipinas papunta po dito. So halos yung mga documents nyo po nung dumating kayo dito, ayan din po yung documents yung gagamitin pa uwi ng Pilipinas, pabalik po ng Pilipinas. So yan nga po, ang requirements po kung napansin nyo dito sa category 1, 2, 3 is halos pare-pares lang po. Pero dun sa category 2, sa category 3, may napadagdag po sa category itong isang requirements at may napadagdag na requirements sa category 3 na dalawang requirements. So isa-isahin ko po muna sa inyo. Dito po muna tayo mag-focus sa category 1. So sa category 1 po, ito po yung mga kailangan nyong i-prepare. Yung valid Philippine passport nyo, valid re-entry visa, valid work permit, employment contract and addendum signed by the employer on all pages, valid ID of the employer's letter of guarantee of the employer,
online appointment, at ito na nga po yung yung site nila sa DMW. Ito ilalagay ko na lang po sa screen. And then you need to pay the OEC will issued by the MW kung saan po kayo, kung sa Toronto o sa Vancouver. And then ito po yung babayaran nyo, which is $11.50 and $3 for the OEC. Kasi po itong OEC ay dito na po mismo manggagaling sa Migrant Workers Office dito mismo kung saan po kayong sangay, kung sa Toronto o dito sa Vancouver. Kasi nga po, kayo po ay na-hire ng agency sa Pilipinas, dumaan po kayo sa Philippine government. And then dito naman po sa pangalawa, yung sa category 2, nakalagay po dito, workers registered with the DMW POEA and returning to the same employer but in different country. Pero bihira po itong mangyari. Halimbawa po, kayo po ay uuwi ng Pilipinas pero babalik po kayo ay sa ibang bansa na pero same employer. Bihira naman po itong mangyari itong category 2. Madalas po itong category 1, which is itong category 1, ikaklaro ko lang po sa inyo. Let's say dumating kayo dito, na-hired kayo ng isang employer, and then uuwi kayo ng Pilipinas, babalik kayo ay same employer din po. Ganun po yon. So isang kumpanya lang po yung babalikan nyo, isang employer lang po. Ngayon po, kung halimbawa ni-renew naman kayo na bagong kontrata na, same lang din po yun, ni-renew basta same employer po doon sa category 1. So sa makatuwid po, yung category 1 is para doon sa mga na-hired ng Pilipinas, and sa category 3, ito po papasok yung mga na-hired po ng cross country. Say for example, galing kaming Taiwan, so hindi verified yung contract namin kasi hindi kami dumaan sa Philippine government sa sa migrant workers sa DMW. So ito nga po sa POEA. Let's say wala kaming OEC. So ito po sa category 3 na po kagad tayo mag-focus. Workers who are not registered with the DMW POEA, workers who changed employer in Canada, and workers who were hired or recruited from third world country and whose employment contract were not verified by MWO Polo Vancouver. So ito po yung mga hindi na verified yung contract. So kung mapapansin nyo po, from 1 to 7 parehas lang po sila ng requirements nung sa Pilipinas. Ang nadagdag lang po dito ay itong worker sworn statement at saka po itong proof of employment, certificate of employment or pay stub for the last 3 period. And then yun nga po, dito naman po sa kanyang pinakandulong side na ang OEC niya, makikita nyo, MWO will issued by DMW POEA, MW verification fee, babayaran nyo po yung $11.50. Ang OEC nyo po ay makukuha nyo ay sa POEA sa Pilipinas, depende po kung saan kayong province. For example, ako po ay nasa Calabarzon, nakakuha po kayo sa Calamba, hindi na ako pumunta ng POEA sa Manila. Depende po, i-check nyo na lang po mamaya, i-discuss ko po yan. So proceed po muna tayo. Unlike po nung galing sa Pilipinas na nakalagay po malinaw po diyan sa screen, ilalagay ko, OEC will be issued by MWO Vancouver. So ang OEC po nating mga cross-country ay makukuha po natin sa Pilipinas. 2 weeks before our flight, pwede na po tayong mag-book. Which is mamaya, i-discuss ko din po yan sa inyo kung paano kayo mag-book ng appointment sa POEA. Ngayon, kung paano ko po i-process yung contract verification ko, ay panoorin nyo nga po itong video ito. Kasi nga po, tayong mga cross-country is kailangan nating magpa-verified ng contract kasi nga po hindi po tayo dumaan sa agency ng Pilipinas, hindi tayo dumaan sa Philippine government, sa POEA, wala po tayong OEC. Malinaw po yan doon sa mga cross-country na hindi po na-hired through government ng Pilipinas. So both of them are dadaan po ng Migrant Workers Office. Mapa na-hired ng Pilipinas o mapa na-hired ng cross-country para po magpa-verified ng contract. Yun nga lang talaga, ito nga lang po talagang requirements na napadagdag dito sa cross-country, meron siyang hinihinging proof of employment, certificate of employment, or pay stub for the last 3 pay period. At meron po itong tinatawag pa dito na na worker sworn up statement na ito nga po yung napadagdag dito sa cross-country, yun po yung wala dito sa galing Pilipinas. Ngayon, kung kayo po may planong magbakasyon at yung inyo pong visa ay pa-expired na, kailangan nyo pong i-renew yan kasi hindi po kayo makakabalik ng Canada kung expired po yung visa nyo. So make sure kung kayo may planong magbakasyon, make sure na na-renew yung visa ninyo. Ang parin nyo po dito ng visa sa iba't ibang consultant na natanong ko ay magkakaiba po ang presyo. Meron pong 500, may 700, may 800. Kaya po gumawa na rin po ako ng video kung paano po mag-DIY application ng visa. Ako na lang po ang nag-renew ng visa ko, which is ayan, ilalagay ko din po sa screen. May ginawa na po kung visa application na ako na lang po yung gumawa. Ako na lang po yung nag-asikaso. Ang binayaran ko lang po dyan kung natatandaan ko is $185 lang po.
Kailangan nyo lang po ng credit card or debit card para po mabayaran nyo online. And then yung pinakang passport ninyo at yung email po sa inyo na nadyan po, panoorin nyo na lang po dyan sa visa application na ginawa kong video para po magka-idea kayo kung paano ko i-process yung aking passport na magkaroon uli ng visa. Actually 10 years na. Kasi nung na-hired po kami papunta rito, yung validity ng aming visa is 2 years. So para po sa kaalaman ng lahat, kung kayo po walang plano magbakasyon at ang visa nyo is paso or expired na, okay lang po yan. As long as may working permit kayo, valid yan, you can stay here in Canada. But kung may plano kayong lumabas ng Canada para magbakasyon, hindi kayo makakabalik kung expired ang visa nyo, so kailangan nyo siyang i-renew. So ngayon po, pag nag-renew kayo is 10 years na. So yung validity nung visa ko is 10 years na po. Kaya panoorin nyo po yan para makapag-DIY na lang kayo. Ilalagay ko po ulit sa screen para ma-remind po kayo kung may plano kayong mag-DIY. Kung wala naman kayong plano mag-DIY, ibayad nyo na lang po 500 to 700 yung mga natanong ko na consultant na nag-aasikaso ng visa renewal. At yung ilang pong requirements na nire-required ng Migrant Workers Office, which is yung addendum to the employment contract, is madadownload nyo po dito. Ilalagay ko din po sa screen. Ito po sa vancouverpcg.org. Ito po yung Philippine Consulate General, which is ito po MWO downloadable forms. Nakalagay po dyan yung addendum to the employment contract. Yan po, i-click nyo lang po yan, then i-download nyo, and then pipilapan nyo po, papipirmahan nyo po sa employer ninyo. Para po, yun po ay isa sa requirements sa contract verification ninyo para ma-verify yung contract ninyo. And kapag okay na po lahat, everything is set, na verified na po yung contract nyo ng Migrant Workers Office sa Vancouver or sa Toronto, 2 weeks before your flight, pwede na po kayong mag-book sa Pilipinas. Para po to do sa mga cross-country ha. Kasi yung meron na pong OEC dito na in-issue ng Migrant Workers Office, no need na po. Pero since kami po, yung mga para po doon sa mga cross-country, kasi yung mga nag-message sa akin is cross-country, na kaya gusto nila magbakasyon, hindi sila makapagbakasyon kasi nga daw natatakot sila baka kung hindi nila makuha yung mga requirements. So kapag verified na po yung contract ninyo, okay na lahat, kailangan nyo pong mag-book ng appointment para makakuha kayo ng OEC sa Pilipinas. Actually pwede naman pag-uwi na ng Pilipinas kayo mag-book, kaya nga lang depende po sa inyo. Meron po kasing pagdating nyo ng Pilipinas, pagbaba pa lang ng eroplano, diretso na kagad sa POEA, kukunin na kagad para di na siya maabala. Meron namang 2 days, 3 days before the flight pabalik ng Canada, saka palang kukuha ng OEC. So ito po, magbubook na po kagad kayo. Ilalagay ko din po dito sa screen. Ito po yung pinakang papasukin ninyo, yung Department of Migrant Workers Online Service Portal, which is dyan po kayo papasok, mag-create po kayo ng account dito. I-click nyo po yung let's go and then create an account. And then lalabas po dyan yung balik manggagawa. Pag nag-fill up po muna kayo all of your details, lahat po ng information ninyo being OFW, ilalagay nyo po diyan. And then i-click nyo po yung balik manggagawa. And then pwede na po kayo doong mag-book ng appointment kung saang address kayo uuwi. Kasi magsasuggest po yan kung saan kayo pinakamalapit na pwedeng makakuha ng OEC, kung saan may pinakamalapit na branch ng POEA sa Pilipinas. So kung nakapag-book na naman po kayo ng appointment sa POEA, so okay na. Okay na po yun. So bago, ito na, pauwi na kayo, okay na lahat, may contract verification na kayo, nakapag-book na kayo ng flight sa Pilipinas, and then may, yung OEC nyo, nakapag-book na rin kayo ng appointment. Bago po kayo sumakay ng eroplano, 72 hours before the flight or 3 days before the flight, pumunta lang po kayo dito sa pinakang site ng etravel.government.ph. Makikita nyo po to kasi kailangan po, nagre-require na po ngayon doon ng e-travel. So yung e-travel po, kailangan po yan. Pipilapan nyo lang po, ilalagay ko din po to sa screen. Kasi hindi na po ngayon pinapayagang bumiyahe, makauwi ng Pilipinas nang walang e-travel. So pag napilapan nyo na po yan, yung ilalagay kong yan sa screen, yung e-travel, lalabas po yung pinakang QR code nyo. Ayan, ilalagay ko din po sa screen. Makikita nyo po yung kulay green na may QR code, which is yung po yung pinakang parang declaration nyo sa Pilipinas pagdating. Lahat ng details ninyo, ipipilap nyo po diyan. Kung anong flight number nyo, kung kailan kayo babalik, kung anong purpose nyo pag-uwi ng Pilipinas, lahat po ng detalye sa inyo. There are some cases na may mga kasabayan po kung pauwi na wala silang e-travel. Hindi sila nakapag-fill up. So on the spot, medyo rush na sila, paspasan na, nag-fill up. Medyo yung iba nararush na kasi talagang na-stress na kasi parang the first time nilang uuwi after so many years. So dun sila nataranta. Kaya
mas maganda po 3 days before your flight, fill upan nyo na po yung e-travel ninyo, isave nyo na yung QR code kasi downloadable naman po yan once na fill upan nyo niya dyan sa etravel.government.ph. So para po wala ng hassle, pagdating nyo ng airport, ipapakita nyo lang kasi yung e-travel. Yung e-travel lang po ang hinahanap at saka yung inyong ticket and passport. So pagdating naman po ng Pilipinas, bago lumapag yung aeroplano, nag-abot pa din yung mga flight attendant nung sa Bureau of Customs na mahabang papel, which is yun yung mga pipilapan daw, wala akong ballpen, hindi ako makukuha sa taas. So pagdating na dun sa mismong mga upuan sa airport, dun ako nag-fill up. Kaya nga lang, it's useless kasi hindi din naman kinuha. Nag-aantay ako ng kukuha, wala namang kumuha. Nakita ko doon sa ibang mga kasamahan ko, pinagtatapon lang din. So sabi ko, para saan to? Wala din. And then pagdating naman po sa immigration, napakaluwag na po. Hindi na po kagaya ng dati na talagang lahat idadaan sa talagang immigration officer. Ngayon meron na dong line, meron na dong lane para sa i-scan na lang yung mukha mo and then yung passport mo, and then may issuehan ka na ng yung pinakang itatatak mo doon sa passport mo. So gano'n na kabilis. Depende po, mayroon pa rin ika nga ay personal appearance at mayroon dong scanner. So depende po sa inyo kung saan kayo pipilang lane. Ngayon, okay na, nakauwi na kayo ng Pilipinas, pero wag niyong kakalimutang bitbitin lahat ito. Kasi doon kayo magkakaproblema. So kailangan dala niyo yung mga galing do sa MWO, sa Migrant Workers Office na binayaran niyo dito. Itong inyong addendum to employment contract, dala niyo yan. And then yung kasama nga sa requirements to, yung binanggit ko kanina, yung ID ng inyong employer with signature, and then yung kanyang letter of guarantee, and then yung pay stub para do sa mga kasi ito yung mga kukuha nito, yung mga cross country, kaya kailangan nyo to. Huwag nyo kakalimutan to. Ito yung contract verification, ito yung verified contract na galing sa Migrant Workers Office. So pag ito hindi nyo dinala, hindi kayo makakabalik ng Canada. Ito yung pina-verified nyong contract sa Migrant Workers Office, ito po yung isasubmit nyo sa POEA para ma-issuehan kayo ng OEC at nakabalik po kayo ng Canada. Kaya pag ito kinalimutan nyo, doon kayo magkakaproblema. And yung photocopy ng working permit, pero ito po sasabihin ko sa inyo, lahat po ng original dadalhin nyo. Even yung inyong original working permit dadalhin ninyo. Kasi isa po yan sa requirement pabalik po ng Canada. Kaya hanapin po yung original na inyong working permit. So just make sure lahat ng original dala nyo, hindi lang yung mga photocopy, para po kayo ay hindi magka-problema. Kasi pagdating nyo po ng Pilipinas, pag kayo po ay nagpa-verified ng contract, lahat po ito, ipapakita nyo po itong verified contract nyo sa POEA para po kayo may issuehan ng OEC. So ganun lang kadali guys, para doon sa mga may nagpaplanong magbakasyon sa Pilipinas na na-hired from Philippines and na-hired from other country like Taiwan, Dubai, Qatar, Kuwait, Singapore, Korea, na dumiretso na dito sa Canada. So same requirements lang, yung nilagay ko nga po sa screen kanina, balikan nyo na lang and then i-post nyo para mabasa nyo po kung ano yung mga requirements pinagkaiba ng galing Pilipinas at galing ng cross country. And ipapa-verify nyo lang po yan dito sa Migrant Workers Office kung saan branch kayo malapit, sa Toronto or sa Vancouver. And then yung verified contract yung dadalhin nyo pa uwi ng Pilipinas dun sa mga cross country. Kasi nga po hindi tayo na-hired ng Philippine government, na Philippine agency. Tayo po ay other country po tayo na hired papunta dito. So kailangan natin pag uwi natin, saka pa lang tayo dadaan ng POEA para ma-issuehan tayo ng OEC. Unlike nung galing Pinas, nung na-hired sila, na-issuehan na po sila ng OEC. And then doon naman po sa may plano, ma-expire na yung kanilang visa, gumawa na po ako ng visa application inside Canada para mas makatipid kayo at hindi na kayo bumayad sa consultant. Ilalagay ko din po sa screen, panoorin nyo na lang po. Kasi pag expired po ang inyong visa, hindi po kayo makakabalik ng Canada. Kaya kung may plano kayo magbakasyon, kung 10 months pa yan, kung 1 year pa yan, ngayon pa lang i-renew na. Kasi saglit lang naman po yan. Parang 2 months lang bumalik na sa akin yung passport ko. 10 years na po. Mamaya, gagawin ko na rin kagad ng video kasunod nito, yung mga requirements naman from Pilipinas papunta rito sa Canada, pabalik ng Canada. Kasi there are some cases na gusto kong i-discuss sa inyo, especially dun sa mga na-hired from Pilipinas papunta rito. At even kaming cross-country papunta rito. Kasi ang nakatatak po sa ating visa is W1, which is workers. Ngayon, pag kayo po ay nag-renew ng visa dito sa Canada, nakalagay na po is
B1, which is visitors, which is mamaya explain ko po yan doon sa next video natin gagawin ko. Kaya after this video, gagawin ko naman po kagad ng kasunod yung mga kailangan na requirements from Pilipinas para makabalik kayo ng Canada. Kasi base po sa aking experience, may mga kasamahan akong nagbakasyon nung nasa airport na kami na nagka-problema, ang daming wala, kagaya nung e-travel. Kasi iba po yung e-travel ng pauwi, iba yung e-travel ng pabalik. Magkaiba po ang kulay nun. Kulay green yung pauwi, kulay blue yung pabalik. So, merong nakipagtalo sa airport and then may mga requirements silang naiwanan, merong nakaiwan ng work permit, merong expired ng visa, sabi ko nga. Kaya sabi ko, ikaklaro ko po sa inyo lahat para hindi maghalo-halo. So ngayon po, itong episode na to is lahat ng requirements from Canada para makapagbakasyon kayo ng Pilipinas. So hope na nakatulong tong video to para do sa mga kababayan natin na may plano mag-spend ng holiday sa Pilipinas. Even kayo ay temporary foreign workers, pwede pong magbakasyon. Basta't kumpletuhin nyo lang po lahat ng requirements na kakailanganin ninyo para hindi po kayo magka-problema. So don't forget to subscribe, like, and share this video para po makatulong tayo do sa mga kababayan natin na may planong magbakasyon at makasama ang kanilang mga mahal sa buhay. So see you guys sa next vlog. Love you all. Bye-bye. God bless.